Nagsimula sa pagiging jeepney driver, ngayon successful ng business owner. Yan ang kwento ng kabarangay nating si Crispin De Leon Castro dito sa Pandi, Bulacan. Sa loob ng ilang taon kung saan-saan na siya dinala ng trabaho. At lahat yon naging daan sa kanyang pag-asenso. Ngayon, distributor na siya sa Pilipinas ng point of sale system na ginagamit sa mga kainan, malalaking tindahan at iba pang negosyo. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi mo matupad ang iyong pangarap sa buhay. Matuto tayo ng ilang mga tip tungkol sa buhay mula kay Tatay Crispin dito sa Kwentong Kabarangay. Yon! Kasama na natin sa wakas! Dito lang sa LTE si Tatay Crispin De Leon Castro. Good morning, Tatay Crispin. Laban niyo ba po? Ay. At syempre ako po, it's an honor po na makasalamuha ang henyo. Sa napakagandang sistema ito. Batiin niyo po muna yung nanonood po kayo sa Net25. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga viewers ng Net25. Yan! Good morning po. Good morning! Napakaganda nito, sir. Gusto kong ipaliwanag, kayo ang magpaliwanag nito kung paano kayo nag-come up sa ganitong klase po ng negosyo. Kasi mula ito sa inyong sariling, kumbaga, innovation nyo po ito eh. Yes po. Ano pong ibig sabihin nitong inyong actually business? po, ang business ko is POS, point of sales. Yan! Yan. Yung naririnig natin na POS. Apo. Anong ibig sabihin niya? Ang POS po, ito po ang kailangan natin gamitin sa mga nagsisimula ng negosyo. Kasi po, dito natin makikita kung paano pumapasok ang negosyo, magandang business, paano pumapasok ang pera, at dito mo rin mababalance kung paano yung mga mag-i-stack ka ng mga inventory. Yun, yung mapapadali ang buhay mo. Yes. Malalaman mo kung alin, halimbawa kung ikaw ay may grocery. Yes. Malalaman mo kung alin ang kulang mo doon, alin Yes. ang marami ka pa, alin Yes. ang mabenta, Yes. ano ang sales mo ngayon, Yes. anong araw ang mahina. Yes. So lahat yun, ikaw ang nag-innovate. Opo. Gaano katagal po ang inobasyon nitong iyong POS na ito? Nung una po is more than 1 year. Wow, Yes, okay. so, Tapos? hanggang sa na-perfect na namin, then kumuha na ako ng mga programmer. And of course, tingnan nyo nag-umpisa yung business niya sa problema. Yes. Problema kasi yun Problema yan ng lahat ng mga business establishments Yes, opo. At dahil doon, nakuha mo yung mga malalaking kumpanya. Opo. Eh! Bago nyo po kumbaga inilabas itong inyong sistemang ito, ano ho muna yung ginawa ninyo? Kayo po muna yung nag-practice, tinignan nyo, chinek nyo kung meron pang mga problema na kailangan ayusin o nirelease nyo lang talaga siya ng maayos na at malinis na? Actually po, based on the experience. Kasi yung pinagtrabahuhan ko before, doon ako nag-start, doon ako natuto, hanggang sa dumating yung time, sabi nung may-ari ng company, gusto mo bang maging dealer ka ng aming product? So ngayon, pumayag ako para daw magkaroon ako ng sariling business. So until such time na nawala na, hindi sila sumama sa technology kasi ang bilis ng technology ngayon, nagsara yung mother company namin. From the start, yung mga kontak ko abroad na nakakilala ko kasi pinapadala Ikaw ko ang kinontak na? Ako kinontak. Ikaw na ang distributor ng lahat ng mga gamit natin. Okay, paliwanag nyo lang sa amin para at least meron tayo dito. Ano ito ba ang natin o yung warehouse na? Paikutin muna natin yung warehouse niya. Tama ba? Ito ba ang anong meron ho dito sa inyong warehouse na ito? Actually, dahil POS yung product ko, so syempre gusto ko all-in-one na. So habang sila bumibili sa akin ng POS, nangangailangan sila ng supplies. So yung supplies, instead na bumili sila sa iba, ako na rin yung nagsusupply sa kanila. Anong mga supplies ang meron dito? Ito, kagaya nito, ano po ito? Ito po ito yung ginagamit to para makabuo ng roll paper. Okay. Na parang resibo. Okay, tapos ito naman? Ito po yung production. Dito po ginagawa yung cut ng papel, depende sa size ng request ng customer. So ikaw na lahat pala ang kinukuhanan nila. Yes, Tapos yung nasa harapan naman, yung mga nandito naman po sir, na mga gamit ho ninyo, yung naka-model dito kanina, yun yung mga sistema na iba-iba na ginagamit po ngayon ng mga establishmento. So ipaliwanag lang natin itong mga ito, start ho tayo dito, anong meron ho tayo ito dito? Po, pag small business, ito yung mga kinukuha nila. Anong ibig, ito po
POS na touchscreen. No, dito ganun na lang yan. Lang po. Para pong ganyan na lumalabas yung resibo. So, siyempre, pag ikay nagsisimula ng business, kailangan meron kang biometrics. Biometrics din sa inyo na rin? Opo, kami na rin po. Tapos anong ginagawa ng inyong biometrics? Sorry, may mga kukunin lang hawa sa kanila dahil ito po importante din. Dahil ito po ginagamit ng mga online seller. Alam na alam ko, diba? Ayan, so ito naman pong mga ito na usong-uso ngayon. Anong tawag po dito? Kasi po sa mga kiosk na mga maliliit, so hindi mo na kailangan ng ganito. Correct. Kasi maliit lang yung space nila. So ito ilalagay mo lang dito, tapos meron kang tablet, through tablet, dun mo ilalabas yung order, lalabas yung resibo, order ng customer. So kumbaga, lahat ng pwedeng diskarte na gawin ng mga seller ay pwede. Ayan, lumalabas mo ngayon. Makikita nyo dito, magre-record dyan. Lalabas, magpiprint yan ng kusa. Malalaman nyo ngayon kung ano yung in-order, gaano karami yung order. Ayan, taray! At ang dami nilang order. Ganun po kabilis. Correct. So pagdating ng gabi, uwi mo na yung pera mo, uwi mo pa yung gadgets mo kasi maliit lang. At may record ka pa. May record ka pa. Galing! Tatay Crispin, sa ganitong klase ng business, ano yung mga dapat tandaan? Kasi this isn't your usual business na nakikita natin sa market. Anong dapat tandaan sa ganitong klase ng business? Sa mga business na nagsisimula o gustong gumawa ng ganito, dapat ang una mong kunin yung trust mo dun sa customer. Kasi kailangan, every customer, iba-iba yung pangangailangan. So dapat ikaw nag-a-adapt dun sa mga pangangailangan ng customer. Pinakamatinding challenge na pinagdaanan ng ganitong klase ng business, sir? Ano yung pinakamatinding pinagdaanan yung challenge? Nung challenge nito, yung pandemic, di ba? Yes, yun talaga. Nagguho ang mundo namin kasi sumarado lahat. Pati mga tao nyo, wala kayong taong trabaho dito. Wala kaming tao. Paano ang ginawa nyo? So, ang tao namin is kinausap ko, ang sabi ko sa kanila, dahil hindi naman wala tayo sarado lahat, ganito, mag-continuous tayo ng production, hindi naman nabubulok yung stocks, pero skeletal force kayo para kayo makasunod. So nagtuloy-tuloy naman. Nagtuloy-tuloy naman po. Kumusta ang bawi? Actually po, hanggang ngayon po, talagang ngayon pa lang nagsisimula. Kasi yung pandemic time is matagal Pero ang maganda doon, ang importante doon, hindi kami nagsara. At ang kagandahan din ng kanyang business na POS ay patented. Hindi mananakaw ng iba. Good job. Hi! Sumala mo! Mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.